Nagkaisa ang mga senador sa pagsuporta sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ipagpaliban ang implementasyon ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund o MIF. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, responsableng hakbang ang ginawa ng Pangulo lalo na't napakalaking halaga ng pera ang pinag-uusapan. Para kay Zubiri, may nakitang mga economic managers na dahilan kung bakit ito ay nirekomendang suspindihin. Paniwala ni Senador Sherwin Gatchalian, isang magandang hakbang ang ginawa ng Pangulo lalo na nang mismong ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines ay naramdaman agad ang epekto sa kanila nang sila ay nagbigay ng 75 billion pesos na paunang pondo ng Maharlika Investment Fund. Hiniling ng mga ito na exempted sa regulasyon na ipinatutupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa usapin ng capitalization. Paliwanag ni Gatchalian, sa oras na malagay sa alanganin ng stability ng dalawang bangko ay maapektuhan ng buong banking industry sa bansa. Pati ang mga nasa oposisyon na sina Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at Senador Risa Hontiveros ay pabor sa desisyon ng Pangulo. Para kay Pimentel, dapat lang nasuspindihin ang implementasyon ng MIF dahil napakaraming depekto ng batas. Ang maganda lang ay nakikinig ang Marcos administration sa puna ng ating mga kababayan. Si Finance Secretary Benjamin Diokno naman ang itinuturo ni Hontiveros na malaki ang kasalanan kung bakit palpak ang MIF. Parang hindi siya dating governor ng BSP. Sa mga hearing ng Senado, lagi nitong ipinagmamalaki na may malaking pondo ang Land Bank at DBP na maaaring magamit bilang investment. Ngunit sa ngayon ay iba ang epekto sa dalawang bangko at posibleng maapektuhan ang pangunahin nilang serbisyo sa ating mga kababayan. Malinaw na ngayon na hindi totoo ang sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno sa Senado na may labis na pondo ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines na hindi ginagamit at maaaring ilagak sa MIF. Tila wala siyang kakayahang makita ang maaaring masamang epekto dulot ng panggugulo sa finances ng Land Bank at DBP. Dati pa naman siyang BSP governor. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.